Hi everyone, kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. Guys, in this video, let's discuss kung ano nga ba yung mas maganda in our tax declaration. So, usapang tax, usapang kaltas sa ating kita. Tulad ng ibang videos natin, I would highly recommend na magdala kayo ng notes ninyo dahil makakatulong tong video na to para sa mga online sellers na kagaya ko. Una sa lahat guys, maraming salamat sa growing community ng aking mga members sa aking channel. Maraming salamat sa support ninyo and sana yung mga videos ko exclusively made for my members ay nakakatulong talaga sa mga kagaya ninyong seryoso sa pagbibusiness. So if this video is somehow na-inspire kayo, no, na pwede nyo rin palang gawin yon, pwede nyo rin gawin ang pagbibusiness aside from your full-time job, or siguro kayo ay naghahanap ng sariling income or dagdag na income, I hope you consider being a member of my channel. In this video also, I will cover kung ano nga ba yung mas magandang option sa dalawang dinidiscuss ng BIR tax declarations. No? So meron tayong dalawang options na i-discuss at dun sa dalawang yon malalaman natin kung ano yung mas maganda. So wait ninyo kung ano nga ba dun sa dalawa dahil magugulat kayo kung ano ang mas maganda kapag medyo mas mababa ang ating kita at kung ano yung mas maganda kapag mas mataas ang ating kita. So I hope you stay tuned for that as well. So linawin muna natin, guys, etong mga tax options na to ay only available kapag ang ating registration ay non-VAT type. So ibig sabihin nito, hindi pa tayo kumikita ng more than 3 million pesos annually sa ating iba't ibang klaseng income. So kung kunwari, kagaya nyo ako na meron kayong full-time job at meron din kayong online business at nagsusupply din kayo sa mga iba't ibang klaseng mga companies as well. So yung lahat ng yon pagsasamahin ninyo at dapat hindi yan nag-over ng 3 million pesos. However, kapag nagsusobra kayo ng 3 million pesos, then that means na kailangan ninyong maging isang VAT registered business. Alright? So itong video na to is clearly only applicable para sa mga non-VAT registers. Ito yung klase ng tax declaration na ginagawa ko before nung hindi pa ako VAT registered business. So, discussin natin. Yung unang type of tax rate ay ang 8% na tax rate. Ang ibig sabihin nito, yung pinaka binabayaran natin na tax rate ay 8% ng ating gross sales income. Gross sales is really identified from the official receipts and also the sales invoice that we issue to our customers. So anything above 25 pesos, we need to issue a sales invoice or an OR for our customers. Yan. So malinaw dapat yun ha. OR or official receipt is only for service type of business. So kung kunwari, nagbebenta kayo ng mga pagkain, then yan ay isang OR or official receipt requirement. Kapag naman nag-wholesale kayo, nagbebenta kayo ng mga products, you need to issue sales invoice. Magkaiba ang OR at sales invoice at marami pa ring tao ang nalilito dun sa dalawang types ng resibong nabibigay natin. Sa 8% tax rate, ibig sabihin nito, for example, meron tayong 1,000 pesos na benta, then that means meron tayong 80 pesos na babayarang tax dun sa pinakabentang yon. Let's say for example, ngayong March, meron tayong 100,000 pesos na benta ngayong March, then that means yung 8% nun, which is around 8,000 pesos, kung tama ako, then yun yung ating total tax na babayaran for the month of March. Malinaw lang, ano? Very simple. So, follow nyo lang, 8% of every sales invoice, pinaka-total nun, yun yung ating babayarang tax rate sa BIR. Ang pangalawang type naman ay yung graduated tax rate. No? So ano nga ba yung graduated tax rate? So based sa guidelines ng BIR, meron tayong table na kailangan ditong sundin. And sa table na to, mapapansin ninyo na kapag ang income ninyo ay 0 to 250,000 pesos in a year, then that means na wala kayong babayarang tax. Di ba? So, malinaw yon. Bakit nga ba hindi tayo magbabayad ng tax kung 250,000 pesos and below yung ating income?
Dahil simple, napakababa na nung amount na yon based sa lahat ng bilihin, gastusin, and of course, yung pinakapuhunan pa natin doon sa mga products na binibenta natin online. Di ba? Anything na excess ng 250,000 pesos na pinaka-baseline, doon magsisimula ang pinakabayad ng tax natin. Bigyan natin ng example ang graduated tax rate. So, for example, meron tayong benta na, magkano nga ba? Sabihin natin 300,000 pesos. Kung magre-refer tayo doon sa ating table guideline ng BIR, then anything above 250,000 pesos, starting that time na nakahit tayo ng 250,000 pesos in that year, then magbabayad na tayo ng tax. So for example, ang kinita natin ay between 250 and 400,000 pesos, then that means na yung percentage ng difference from 400 to 250, which is 150,000, then yun yung babayaran nating tax amount. Madali lang naman talagang intindihin ang pagbayad ng tax payments with BIR. Napakadali lang rin yung gawin. Kailangan lang nating pumunta sa ating bir.gov.ph website. May forms na rin tayong gagawin doon at mag-guide na rin tayo kung magkano talaga yung ating pinakababayaran. So, automatic na yung computation dyan and ide-declare nyo lamang yung pinaka-income ninyo. Depende yan again kung ano yung pinili ninyo sa inyong tax registration. Kung kayo ay naka 8%, then 8% ng inyong babayaran. Kung graduated naman, then yung graduated table reference kung magkano yung tax na babayaran ninyo. You can also make your payments via online payment channels, yung Maya, GCash, of course, mga banks ninyo, lahat yan meron na rin. And hindi ko lang sigurado kung pwede na rin siya with payments ng 7-Eleven or Ministop. Hindi ko lang sure. Pero please comment down below kung kunwari available na rin yung ganitong klaseng options. Now guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Meron akong special content of course para sa aking mga channel members. Kung alin nga bang mas magandang tax registration ang gagamitin natin, either 8% or yung graduated. So if ever you're curious kung ano nga ba yung mas maganda sa dalawa, definitely you can have more information being a channel member of my YouTube channel. If ever na na-inspire kayo at gusto ninyong i-take further yung next step para magkaroon kayo ng sariling business, we can always have a coaching conversation. Send me a message sa aking Facebook page and I'll be more than happy to provide you with more information kung paano nga ba ang coaching with me. Alright, shoutout din pala kay Ate Jane ng clinic na pinuntahan ko this week, no? Maraming salamat, nakaka-overwhelm kasi first time kong ma-acknowledge sa public, no, ng aking subscriber. Maraming salamat Ate Jane sa feedback ninyo. And I hope nakakatulong talaga yung mga videos ko sa marami sa inyo. From the comments and the messages sa Facebook. Thank you po talaga. Nakakatuwa po dahil first time ko rin ma-acknowledge in public. So, yeah, talagang natuwa ako doon. Maraming salamat, Ate Jane. Thanks again sa growing numbers ng aking exclusive members ng aking YouTube channel. Maraming pong salamat. And I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Thanks guys. I'll see you again sa susunod na clip. Bye-bye.